Paano kapag may pasok ka na sa school niyan? Tanong ni Ezekiel pagkatapos ng mahabang katahimikan. Hanggang alas 3 lang naman ang pasok ko. Malapit lang naman dito yon. Pwede ako kahit hanggang alas 8. Pinahihirapan mo lang ang sarili mo, sweetheart. Imbis na pag-aaral na lang at tupagin mo. Kaya kong pagsabayin yan, Ezekiel, tulad ng ginagawa ko sa Ilocos. Pagkatapos nilang kumain nagtaka ito nang hindi siya naghain ng cake. Where's the dessert? Wag na, there's nothing to celebrate. Hindi ka naman natutuwa sa pagkakaroon ko ng trabaho. Isang matunog na tawa ang pinakawala ni Zeke at yumakap sa kanya. Para kang bata, sweetheart. Ihain mo na yung cake kung ayaw mo ikaw ang gawin kong dessert. Paghahamon nito sa kanya, tinalikan siya sa punong tenga. Agad namang umahon ang init sa katawan ni Hana na maglanda sa mga kamay nito sa katawan niya. Inikot siya nito at siniil ng halik na mas mapusok. Natatangay siya sa ginagawa ni Zeke, lalo ng paglandasin nitong kamay sa likod niya. She can feel his steel hand exploring at her back until he unhooked his bra. Nang dumakong mga kamay nito sa dibdib niya ay agad siyang bumitaw at nilayo ang sarili. Hindi ako ang dessert, Mr. Albano, nautal ni Hana na wika sa katinungong cupboard at kumuha ng platito. Sumunod sa kanyang binata at yumakap muli sa bewang niya. Mas matamis ka pa sa cake na yan, bulong ni Zeke. Muli si Hanang kumala sa pagkakayakap nito. Kumain ka na pagkatapos, pwede ka na umuwi. Inabot niya rito kutsarita, kaya't napilitan na rin tong kumain. Natatawa siya sa reaksyon ni Zeke na tila batang pinagkaitan ng laruan. Pero hindi siya maaring matangay sa damdamin dito kung gusto niyang makatapos ng pag-aaral. Erereklamo ko tong cake na to, ang mahal-mahal hindi naman pala masarap. Wika ni Hana nang hindi pa rin to umiimik. Masarap naman, wika ni Ezekiel. Bakit nakasimangot kang kumakain? Ngumiti ito, tinitigan siya bago naiiling na tinuloy ang pagkain. Pagkatapos ni Hana na maglipit sa kusina ay pilit niya na itong pinauwi. Alam niya hindi pa rin napapawing init ng katawan ni Zeke pagkatapos na nangyari kanina. Kamusta si Hailey? Tanong ng kapatid na si Zane pagkatapos ng board meeting nila isang hapon. She's getting better. Mas malakas na siya ngayon kaysa dati. Pupunta ako ngayon sa condo para bisitahin sila. Sagot ni Ezekiel sa kapatid. Dadalaw kami ni Xander sa kanya one of these days. Sure. Iniligpit ni Ezekiel ang gamit at nagbilin sa sekretarya bago siya tuluyang lumabas ng opisina. Isang taon na mula nang dalhin niya si Hailey at ang pamilya nito sa Maynila para dito ipagamot, ipinakilala niya sa mama at papa niya ang anak at madalas na rin niyang nadadala sa mansyon para makapiling ng mga magulang lalo kapag may schedule si Hailey ng chemotherapy. Ang mga magulang naman ng dalaga ang nag-aalaga dito. Sa kondo niya pinatuloy ang mga ito. Ang kondo na pinagdalhan niya kay Hana ay binili niyang sadya para dito. Pero lingid yon sa kalaman ng dalaga. She would never accept such expensive gift kahit pa mahigit isang taon na sila magkarelasyon. Ngayon ipumpasok na to sa isang fast food chain para may panusto sa sariling pangangailangan. Umahanga siya sa sipag at abilidad nito at higit sa lahat ay ang pagpipigil nito sa sarili para hindi sila matangay sa pagkakataong gusto niya itong angkinin. Pagdating ni Ezekiel sa kondo, naabutan niya naglalarong anak at ang lolo nito sa sala. Si Hailey ay nasa silid at nagtutupi ng damit. Bumalik siya sa noon nito tulad ng dati niyang ginagawa. Gumiti naman ito sa kanya. Nakakapaglakad na si Nathan. Zeke, nakita mo ba? Totoo, let me see it. Lumabas siya at tinawag ang anak. Tinayo naman ito ng lolo nito at unti-unti naglakad ang bata papunta sa kanya. Nang maabot ang braso niya, kagad niya itong kinarga. That's my boy. Wika ni Zeke na tuwang-tuwang pinaghahalikan ito. Humagikik naman ito dahil nakikiliti sa balbas niyang bahagya ng inahit. Nakita naman niyang nakatayo si Hailey sa may hamba ng pinto't nakatingin sa kanila. Ibinaba niyang anak at pinaglakad naman papunta sa ina nito na kaagad din kinarga ni Hailey. Nang maabot ng anak ang kamay nito, sa tuwing mapagmamasdan ni Ezekiel ang anak ay naisip niyang hindi siya nagkamali ng mga desisyon. Si Nathan ang tumitimbang sa mga bagay na nagpapagulo sa isip at puso niya. Bubuti ng kalagayan ni Hailey at si Hana, malapit na rin magtapos ng pag-aaral. 5 buwan na lang ang bubunin nito ay pwede niya na itong alukin ng kasal. He wanted her to be in his life forever. Isang araw ipagkakausap niya yan kay Hailey at umaasang maintindihan siya nito.
Malalim ang iniisip mo, pansin ni Hailey sa kanya nang makitang nakatanaw siya sa bintana ng kondo. May problema lang sa opisina, pagsisinungaling ni Ezekiel. Maraming salamat sa kabutihan mo, Zeke. Hindi namin malalagpasan ang suliraning ito kung wala ka. Huwag mong isipin yun, Hailey. Ikaw ang ina ng anak ko. Nangako ko hindi ko kayo pababayaan. Pagkatapos makipaglaro sa anak ay nagpaalam na si Ezekiel sa mga to. Alas 7 usapan nila ni Hannah na susundin niya ito mula sa trabaho dahil mansa rin nila ngayon. Bumili siya ng bulaklak bago nagtungo sa pinapasukan nito. Nanikit ang mga mata niya. Nangabutan itong kausap ng manager sa labas at nagtatawanan. Agad siyang bumaba para iparamdam ang presensya niya at inabot ang bulaklak sa kasintahan. Agad naman siyang pinakilala ni Hannah dito. Kapag nagsimula ka na sa OJT mo sa hotel, hindi mo na kailangang pumasok dyan. Seryosong wika ni Ezekiel na makasakay na sila sa kotse. Pwede naman akong doon na lang din mag-OJT. Sala naman ni Hannah. No, napag-usapan na natin yan. Don't argue with me. Galit ka ba? Nanliligaw ba sa yung mokong ngayon? Hindi. Kaya wala kang dapat ikisimangot dyan. Wika ni Hannah na iniwas ang tingin sa kanya. Bibili ka ng bulaklak, magagalit ka naman. Napabuntong hininga si Ezekiel at pilit na ngumiti. Hindi naman bago sa kanya na marami pa rin umaligid na kasintahan kahit pa noong nasa Ilocos to. But the sight of her standing close with that man make his blood boil. Hindi po pwedeng nagsaselos lang. Bakit kailangan magselos? Madalas mo naman ako sunduin at hindi ko tinatangging boyfriend kita. I'm sorry. He apologized when he realized he was being irrational. Makaraan ng ilang minuto, pinarada ni Ezekiel ang sasakyan sa tapat ng isang fine dining restaurant. Naka-uniform ako ng ganito. Dadalhin mo ko sa ganyan? Wika ni Hannah na makita kung saan sila kakain ng hapunan. So, may dress code ba kapag kumakain dyan? Siyempre naman, inabisuhan mo man lang sana ako na makapagdala ko ng maisusuot. Kaya nga surprise, hindi ba? Naiinis ni Zeke na sabi, pero naintindihan niyang dalaga dahil nawala na rin sa isip niyang naka-uniform to ng sunduin niya. May mall malapit dito. Bibili na muna ako ng damit. Wika ni Hannah kaya inatras ni Zeke ang sasakyan palayo sa restaurant. Sinamahan niya itong mamili ng damit na inabot ng halos kalahating oras. Kung hindi ka lang lalong gumanda sa suot mo'y pagagalitan kita. Sa tagal mong mamili ng isusuot, tila pagalit ni Ezekiel na sabi. Nakita naman niya ang lihim nitong pangiti habang naglalakad sila pabalik ng sasakyan. Si Hannah ay natatawa sa pagkainip ni Ezekiel habang namimili siya ng damit kanina. Paano naman siyang hindi matatagalan? Sa mahal na mga damit na nakasabit sa istante ay nahirapan siyang mamili. Hindi naman niya magawang umatras dahil tsak na bibili niya ni Ezekiel para sa kanya. Ang napili niyang pinakamura niyang nakita na halos umabot pa ng 3,000. Siya ang nangihinayang sa perang inabot niya sa cashier kanina. Pagkatapos nilang kumain ay may inabot si Ezekiel sa kanya na isang maliit na kahon. Napilitan si Hannah buksan ito agad na naghihintay ang binata sa reaksyon niya. Pagbukas niya ay isa yung gold necklace, pero sa halip na puso bato ang pendant nito isang Tiffany ring, hindi yung engagement ring. Huwag kang assuming, biro ni Zeke na ikinatawa niya. Bakit kasi singsing ang nakalagay dito? It's a secret, you will know in time, wika ni Zeke. Kinuha nitong kwintas at sinuot sa laeg niya. You look lovelier. Nang maglagay ito ng alak sa kopita, ay napilitan si Hannah na sumsim ng konti. Agad gumuhit ang init sa lalamunan niya dahil hindi naman siya sanay uminom. Agad din namang kinuha ni Ezekiel ang kopita at nilayo sa kanya. Hindi ka sanay uminom, wika nito. Paano ako masasanay kung hindi ko gagawin? Nakangiti niya sabi. Dinala niyang muli ang alak sa bibig at lumagok ng mas marami. Hindi ni Hannah na malayang naubos niya ang laman ng kopita habang nagkwekwentuhan sila ni Ezekiel. Nang magtangka siyang maglagay ulit ng alak ay pinigilan na siya nito. Stop it. Umuwi na lang tayo na makapagpahinga ka ng maaga. Tumayo ito, tinila na siya para tumayo. Sandaling umikot ang paningin ni Hannah pero hindi siya nagpahalata na wala naman ang hilo niya. Nang sumakay sila sa kotse. Make sure not to drink alcohol when you're not with me. Wika ni Zeke nang makasakay ito sa driver's seat. Pumikit siya para umidlip sandali habang pauwi. Isang halik ang gumising sa kanya at nakita niyang nasa parking lot na sila ng kondo. We're here. Masuyo nitong wika nang tinanggal nitong seatbelt niya. Agad namang siya lumabas ng kotse para iwasang halikan siya nitong muli. Pero pagpasok pa lang ng pinto ng kondo ay kaagad siya ni Zeke na hinapit sa bewang at muling hinalikan.
She tasted alcohol and mint that made her ignite like a wildfire. Marahil ay sana inom na alak kanina. Kinawit niya mga kamay sa leg nito at naramdaman niyang lalo itong naging mapusok. Hinihiga siya nito sa sofa habang hindi bumibitaw sa paghalik sa kanya. She responded to his kisses with equal passion. Bumaba ang halik nito sa leg niya hanggang hindi niya namalayang naibaba na nitong strap ng casual dress niya. Natangay si Hana sa bagong damdaming dinudulot ng binata. Nang tuluyan nitong mahubad ang damit niya, iniiwala na rin niya ang anumang pagtutol. Binuhat siya nito at inihiga sa kama. Bago pa siya makabalik sa katinuan ay inangkin nitong muli ang labi niya habang ang kamay ay nagsimulang maglandas sa buo niyang katawan. She was burning in sensation and the only thing she could think of is how to respond to the heat that he gives her. "You're making me lose control, sweetheart," bulong ni Zeke sa kanya. Tuluyan itong hinubad ang lahat na makakasagabal sa kanila. "It's now or never, Hana. I am going to take you now." Wika nito ni imbis na tumutol siya, tila itong naging paanyaya sa pandinig niya. Dala ng alak at pag-ibig sa kasintahan ay pinagkaloob ni Hana ang sarili ng walang alinlangan. "I'm sorry for the pain. I will make it up to you later," wika ni Ezekiel pagkatapos. Niyakap nito mga bisig sa hubad niyang katawan hanggang sa tuluyan siyang dalhin ng antok. "Good morning." Isang halik ang nagpagising sa kanya at pagdilat ni Hana ay mataas ng sikat ng araw. "Alas 7 na, sweetheart." "Alas 7? Agad siyang tumayo ngunit napabalik din kagad sa kama na mapagtantong wala siyang kahit na anumang suot. Tila si Hana lulubog sa kahihiyan na makitang natatawa pa si Ezekiel sa reaksyon niya. "Kung hindi pa ako nakabihis, babalik ako sa higaang yan, sweetheart. Kung gusto mo pang makapasok sa klase mo'y maligo ka na. Hihintay na lang kita sa sala," wika ni Ezekiel na nangingiting mga mata. Agad naman si Hana nagtungo sa banyo pagkalabas nito, pero nang mapatingin siya sa salamin ay tsak niyang hindi niya gugustuhin makapasok sa eskwelahan o sa trabaho. Nasa leg at balikat niyang bakas ng ginawa nila kagabi at kaninang madaling araw. Napaungol siya ng lihim. Nauwi rin siya walang disiplina niya sa sarili. "Hindi ka papasok?" nagtatakang tanong ni Zeke nang makitang nakaroba siya paglabas ng silid. "Na para bang may tatago kung mga bakas ng ginawa mo?" Pasimangot ni Hanang sabi. Napangiti naman ito't kagad na hinapit siya sa bewang. "Magpahinga ka na lang dito dahil napagod ka." Humalik to sa kanya bago to nagpaalam at lumabas ng kondo. Napahigang muli sa kama si Hana pagkaalis ni Ezekiel. Pagkatapos na nangyari sa kanila kagabi, hindi niya na alam kung anong dapat asahan. Wala naman tong pinangako kanina bago to umalis. Sa loob ng mahigit isang taon nila bilang magkasintahan ay panatag ang loob niyang wala itong asawa o ibang babae. Madalas nitong ikukwentong tungkol sa pamilya pero hindi ito nagtangkang ipakilala siya sa mga ito. Hindi naman na siya nagdemand dahil hindi pa rin naman siya handa. Hindi pa siya nakakagraduate at wala pa siyang may pagmamalaki sa pamilya ni Zeke. Ayaw naman niyang isipin ng mga ito na perang habol niya sa binata. They seem okay with their setup for a long time. Until she surrendered everything to Ezekiel last night. Dala ng maraming alalahanin, ipinilit ni Hanang bumalik sa pagtulog. "Tila wala ka sa sarili kanina, Ezekiel." Pansin na kapatid sa kanya matapos nila makipag-usap sa isang kasosyo sa negosyo. Napasandal siya sa swivel chair at tumitig kay Zane na umupo sa receiving chair sa harap ng mesa niya. Sa huli nakapag-desisyon siyang sabihin ditong iniisip na suliranin. "I have a girlfriend for more than a year now, Zane." Pero hindi alam yun ni Hailey, and Hana doesn't know about Hailey and Nathan either. Pagtatapat ni Ezekiel, kinabigla naman to ng kapatid. "Ito ba ang babaeng nakilala mo sa Ilocos?" "Yes, I knew it," wika ni Zane. "Kung si Hailey ang inaalala mo, wala naman kayong relasyon ayon sa'yo. Why can't you tell her about his other girl?" "Totoong wala kaming relasyon, Zane, but I'll be insensitive kung iisipin kung okay lang sa kanya na magkaroon ako ng ibang mamahalin. All she was worried about is Nathan. Kahit paulit-ulit kong sasabihin hindi ko pababayaan ng bata, hindi pa rin siya mapapanatag. And I don't want to cause anything that could make her sad. Lalo ngayong bumubuti ng kalagayan niya. And you can tell Hana about Hailey either," wika ng kapatid. "She's almost 21, young and with big dreams. Idealistic, looking for Mr. Right at sa tingin niya, ako yun. How could I tell her that I have a son and the mother is battling with cancer?" Kung noon ko pa sinabi, baka maintindihan pa niya.
Pero hindi ngayon 1 taong mahigit na kaming magkarelasyon. Iisipin ni Hana na pinagsabay ko sila o kaya ako siya minahal dahil may sakit na si Hailey. Then why didn't you tell her before? Because I can't afford to lose her. It is still better to be honest to both of them. Zeke, I know at may nangyari na sa amin ni Hana. Alam kong inasahan niyang kahit paano may plano na ako para sa aming dalawa. I want to introduce her to the family. Dalhin mo sa bahay kung seryoso ka sa kanya, Ezekiel. Umpisahan mo na rin isipin kung paano mo sasabihin ang katotohanan. If she loves you, she will at least give your relationship a chance. Tumango si Ezekiel nang wala sa loob. Madaling sabihin, pero 1 taon niya nang pinag-isipan hindi pa rin niya magawa. Fears consumed him before he even opens his mouth to speak. Hanggang maubos ang araw niya sa opisina, wala pa rin siyang desisyon. Dahil alam niyang hindi pumasok sa school at sa trabaho si Hana, ay naisipin niyang pumunta sa kondo nito ng mas maaga. Kasalukuyan pa lang tong nagluluto ng hapunan nang dumating siya. Agad naman siyang humalik dito at nakahawak sa bewang ng dalaga habang hinahalo nitong niluluto. Bakit hindi ka nalang bumili ng pagkain sa labas nang hindi ka na mapagod? Wika niya. Kung kailan ako maghapong nasa bahay saka bibili ng pagkain sa labas? Hindi naman yata practical yun. At saka wala naman akong ginawa maghapon para mapagod. Mapapasyaba ka naman mamaya. Tudyo ni Ezekiel na kagad naman itong kumalas sa pagkakayakap niya. Hindi na pwedeng hindi ako makapasok bukas, Ezekiel. Uuwi ka ng maaga mamaya? Seryosong Hana sabi. Kailangan ko na palang makapagpasa ng kumpanyang papasukan ko para sa OJT. Pag-iiba ni Hana ng topic, I will talk to the manager. Kailan mo babalak magsimula? Umupo si Zeke sa silya habang hindi pa ito natatapos sa pagluluto. Baka pwede na next week, magpapaalam na ako sa boss ko na hindi ako makakapasok ng 3 buwan. Why don't you just resign from that job? Pagkatapos mo namang pag-aaral sa Albano Hotel ka rin naman magtatrabaho. Sandali itong nag-isip saka sumang-ayon sa sinabi niya. Alam ni Ezekiel na inaalala ni Hana ang gastusin sa pang-araw-araw dahil hindi nito tumanggap pa sa kanya ng pera simula na magtrabaho to. We provide allowance for on-the-job trainees. Hindi na kailangan, Ezekiel. Niipon naman ako na tatagal hanggat matapos ang OJT ko. It's a company policy, Hana. Hindi yun magagaling sa sarili kong bulsa. Damn pride. Wika niya saka tumayot binuksan ng TV sa sala. Pagkatapos naman ni Hana nagluto ay tinanggal itong apron sa katawan at umupo sa tabi niya. Agad umahon ang init sa katawan. Sa pagkakadikit nilang yon pero pilit ni Ezekiel na inignora. Katatapos lang nito magluto at baka pagod pa. Kapag nakagraduate ako, gusto kong isa ibang hotel magtrabaho, Zeke. Wika ni Hana kinasingkit ng mga mata niya. Ano namang kalokohan yan? Hindi ni Ezekiel napigil magtaas ng boses. Ano na lang ang mga sasabihin ng mga empleyado sa hotel? O ng pamilya mo? Sandali si Ezekiel na tahimik na mabanggit itong pamilya niya. He should at least introduce Hana to his family. Saka na natin pag-usapan yan. Kung inaalala mong pamilya ko, idadalhin kita sa bahay sa Sabado. It's not what I mean. I know. Pero gusto ko tang ipakilala sa kanila na dapat ay matagal ko nang ginawa. I just thought you weren't ready. Sa isip niya hindi pa rin siya handa. Kinakabahan ako. Don't be, magugustuhan ka nila. I promise. Yumuko siya at hinagkan ito. Pagkalipas ng ilang sandali bumitaw ito at lumayo sa kanya. Hindi porket ipapakilala mo na ako sa pamilya mo'y malaya ka na sa gusto mong gawin. Really? Bakit kahapon hindi ko yata narinig ang anumang pagtutol sa'yo? Naaliw ni Ezekiel na sabi. Gusto mo na bang kumain habang mainit pang ulam? Tumayo ito at nagtungo sa komedor. Alam niya umiiwas to sa kanya. Sumunod naman siya dito nang natatawa. Pagdating ng Sabado, tinutuon ni Ezekiel ang sinabing ipapakilala siya sa pamilya nito. Hindi si Hana mapakali habang sinisipat-sipat ang sarili sa salamin. 1 oras ka nang paikot-ikot sa salamin, sweetheart. You look great. Huwag kang kabahan. Paano kung hindi nila ako magustuhan? I am sure they will. Kailangan na nating umalis. Kung hindi ay midnight snack na aabutan natin. Masyon ngang may tuturing ang bahay ni na Ezekiel na nasa isang exclusive subdivision sa Paranaque. Lalo si Hana na liit nang pumasok ang sasakyan nito sa loob at isang mahabang pasyong nilakaran nila. Your hands are cold. Relax. Bulong ng kasintahan sa kanya nang inakay siya nito papasok sa bahay. Pagdating nila ay nasa komedor ng miyembro ng pamilya nito. Isa-isa naman siyang pinakilala mula sa magulang at mga kapatid.
Zane and Zandro are as handsome as Ezekiel. Pero ang panganin tong kapatid ay mas seryoso at intimidating kung titingnan. You're so beautiful. Hindi na ako magtataka kung bakit hindi ka na pinakawalan ng kuya kong yan. Wika ng bunso nitong kapatid. Pinamulahan naman si Hana ng mukha sa sinabi nito. Nabanggit ni Ezekiel na malapit ka na magtapos ng pag-aaral. Wika ng ama nito. Tamang-tama dahil hotel ang hawak ni Ezekiel ngayon. You can help him manage the company. Nagulat naman si Hana sa sinabi ng ama nito na tila tinanggap na kagad ng mga itong pagdating niya sa buhay ni Ezekiel. Kung dati may agam-agam pa siya sa pag-ibig ni Ezekiel, ngayon ay nawala ng lahat ng iyon. I told you, it's not logical to work in another company. What? Gulat na tanong ng ama nito. If you will be a part of the family, learn to be submissive to your partner, Iha. Pag-uusapan po namin ni Ezekiel, matipid ni Hana na sagot. Ang kasunod ng mga usapan ay tungkol na sa negosyo kaya tahimik lang si Hana at nakikinig. At dito na po nagtatapos ang ika-6 na kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.